Baby. Ganito kaaga ka umuwi. Sinong tinatawag mong babe? Matanda ka na, pero ayaw mo pang maghanap ng trabaho. Nakaupo ka lang sa bahay. Nagda-day trade lang buong araw. Ni hindi ka pa kumikita. Paano ako napunta sa isang talunan na tulad mo? Baby, mali ang pagkakaintindi mo. Sa totoo lang, ako ay... Anong gusto mong sabihin? Gusto mong sabihin, ikaw yung astig na 6'1", si Bro 6. Kung kahit kalahati lang ng pera niya ang meron ka, hindi ako matitigil dito. Sa ganitong hirap na buhay kasama ka. Baby, tingnan mo lang ito, at malalaman mo kung sino talaga ako. $300 na lang ang natitira sa account. Tapos sasabihin mo sa akin ikaw si Bro 6. Hindi ka nga kalahating lalaki. Ang pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Baby, hindi ito account ko. Ito. Lumin gayo. Nagdadahilan ka pa rin. Noon, nung nakita kong programmer ka, mukhang tapat, magaling sa trabaho. Akala ko kikita ka ng 6 na figure, at pwede na akong magpahinga na lang at maging housewife. Pero ngayon, ikaw ay isa lang, taong magaling lang magsalita, mahilig magyabang, at umaasa sa asawa. Baby, huwag kang umalis. Anniversary natin ngayon ng 7 taon. Ayaw mo bang malaman kung anong regalo ang dala ko para sa'yo? May dinner ako kasama ang isang client, ikaw na lang kumain mag-isa. Hoy baby. Ang aga mo nandito. Na-miss lang kita, yun lang. Shuang. Ito ba talaga ang gusto mo? Shuang. Huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Mr. Go. Kami lang ay client at contractor. Kung hindi ako nalasing ng husto ngayong gabi, hindi ko sana kailangan pumunta sa bahay mo para mag-sober up. Limited edition pink diamond. Shuang. Matagal na kitang gusto. Maging girlfriend mo ako. Buti na lang hindi ako nakapag-asawa kay Lumingayo. Yang loser na yan. Kung hindi, nasira na sana ang buhay ko. Sabi sa'yo alam ko, na may mas mabuting lalaking naghihintay sa'kin. At narito na siya. Damn, ang tigas talaga ng ulo ni 6'1". Ang bilis niyang ayusin ang High C Holdings. At ngayon, nakakuha pa siya ng libreng atensyon. Ano naman, matagal na nating pinaghandaan ito. Hindi natin siya papayagang makalusot ng ganoon lang. Ang totoong palabas ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng bukas, sisiguraduhin kong maging public enemy siya. Bakit ka nandito? Shuang, alam kong galit ka lang nung mga sinabi mo. Alam kong nasasaktan ka. Pero pangako, tutuparin ko ang sinabi ko. Aalagaan kita habang buhay. Ikaw, seryoso ka. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? May koneksyon ako, maganda ako. Ikaw, wala kang trabahong programmer lang. Paano mo ako aalagaan? Shuang, alam ko, minamaliit mo ako dahil wala akong pera. Pero kailangan mong maniwala sa akin. Nagkapera nga talaga ako. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Huwag mong sabihin na naglagay ka ng tracking app sa phone ko. Kadiri ka talaga. Nag-aalala lang ako. Babe. Kayong dalawa. Ano? Bakit? Napipi ka? Oo, kami, nagkatuluyan. Huwag kang magpahiya sa peking yan. Iisa lang ang limited edition na pink diamond sa buong mundo. Si Gokay ko lang ang makakakuha noon. Hindi lang siya mayaman. Malaking shareholder ng Tiansheng Group ang tiyo niya. Paano mo siya mapapantayan? Shuang, huwag kang magpaloko sa kanya. Ang akin, tunay. Guardia, may nanghaharas sa akin. Bitawan mo ako. Naniwala lang ako sa mga hype online. Inilagay ko lahat ng ipon ko sa stocks ng High C. At ngayon, tingnan mo ako, nawala ng lahat. Dahil lahat yan sa demonyong 6'1 na yan. Kung hindi niya ibinagsak ang merkado ng 10 bilyon, hindi sana ako nawala ng lahat. Kapag nalaman ko kung sino siya, papatayin ko talaga siya. Ano nang sinabi mo? Hindi niya ginawa to. Kung hindi siya, sino pa kaya?
Nangunguna siya sa leaderboard sa pagbebenta ng stocks. Sa leaderboard, lahat ng balita, yan ang laman. Paano naging peke to? Ilang araw lang ang nakalipas. Sinisikap niyang lokohin ang mga maliliit na investor para bumili. Ang layunin niya, gusto niyang sirain ang mga maliliit na investor. Kahit sino pwedeng magbukas ng account sa trading office. Kahit sino pwedeng pumunta doon at magbukas ng account na pangalang 61. Hindi niya sasaktan ang mga maliliit na investor. May nagpapanggap talaga sa kanya. At yung totoo, wala man lang imik tungkol dito. Paano niya masasabing kapatid siya ng mga maliliit na investor? Kahit hindi siya, bakit hindi siya tumulong ngayon? Sigurado ako, magkakasabwat silang lahat. Mas masahol pa ang peking mabait kaysa sa tunay na salbaha. Ginagago niya ang mga maliliit na investor. Kumikita ng marumi. Makukuha rin niya ang nararapat sa kanya. Tama na, huwag niyo nang idamay ang kapatid natin dito. At noong nakaraang linggo, binigyan na kayo ng pagkakataon. Sobrang gahaman lang kayo. Bakit ka nakikialam? Nababaliw ka na ba? Palagi kang nagtatanggol sa Torrentadong yun. Di ko na kaya. Ma'am, anong nangyari? Ang anak ko, kinuha niya ang pera na itinabi ko para sa gamot ng asawa ko at ginamit para bumili ng shares ng HiC. Ma'am, pakiusap magpakahinahon ka muna. 10% lang naman ang lugi mula sa pagbagsak. Sa susunod na linggo, may pagkakataon ka pang magbenta. Hindi naman ganoon kalaki ang mawawala sa'yo. Yun din ang akala ko, na hindi naman ganoon kalaki ang lugi. Pero sinabi lang sa akin ng anak ko ang totoo. Hindi lang niya nawala ang buong puhunan. May utang pa siya sa stock company ng milyon-milyon ngayon. Ma'am, may natitira pa bang ipon sa bahay niyo? Kung wala nang ibang paraan, baka pwedeng ipagbili ang bahay. Ang buhay ng asawa mo ang dapat unahin. Milyon-milyon. Kahit ipagbili ko ang bahay, hindi pa rin sasapat. At ngayon, wala nang paraan para mabayaran ang gamot ng asawa ko. Kung hindi makakaligtas ang asawa ko, ayaw ko na ring mabuhay. Ma'am. Ma'am. Tumawag ng ambulansya. Hello. Bro 6, bakit hindi ka sumagot? Nalaman ko na, si Chip Ape ang gumamit ng sit mo. Nag-dump ng stocks at nagpabagsak. Siguradong nagtutulungan yung mga yun mula sa Moji Alo. Ginamit nila ang sit mo para guluhin ang lahat. Kasalanan ko lahat to. Anong pinagsasasabi mo? Paano naging kasalanan mo to? Bro 6. Lucky, kung mananatili ka sa dukha mong ama, hindi ka aasenso. Sumama ka na lang sa akin. Anong problema, mahal? Umuwi ako ngayon para mag-impake ng gamit ko, at nakita ko ang stock account ni Lumingeo. Mahigit 10 bilyon pala ang laman. Ang nakita mong balance sa account, ganito ba? Ang nakita mo ay virtual trading platform niya. Peke ang perang ginagamit niya para mag-practice ng stock trading. Pwedeng mong iset ang starting funds sa kahit anong gusto mo. Oo, ganun nga. Ang tol-unan talaga. Hindi siya mapapantayan ng asawa ko. Trader ako sa merkado. Hindi ako tulad ng mga malalaki o maliliit na investor. Ang galing-galing ng asawa ko. Sana mas maaga kitang nakilala. Nasayang lang ang mga taon. Sa tol-unang yun. Tang, kung wala ka pang konting silbi, bakit ko papayagang makapasok sa kama ko? Ang isang gold digger na tulad mo? Tol, okay ka lang ba? Matagal na kitang sinabihan na may gumagaya sa'yo. Hindi mo sineryoso. Ngayon, tingnan mo, ikaw ang napapasubo. Kumusta na ngayon? Maghapon na nagkakagulo ang mga maliit na investor. Tuloy-tuloy lang ang pagbebenta ng stocks. Hindi kayang bilhin lahat yon. Nawala na ang timing ko. Ngayon kailangan kong magbenta sa napakababang presyo. Tens of millions na ang lugi ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Isa kang top market player. Ang tinatawag nilang king of perspective sa mga retail investor. Kung magsasalita ka, maniniwala pa rin sa'yo ang mga tao. Kung ayaw mong magsalita, ako na ang gagawa. Ngayong araw na ito, sasabihin ko sa lahat, hindi si 6-1 ang nagpapabagsak ng merkado, kundi si Chip Ape.
magsama-sama kayo. Iyan nang-aapi kayo. Bukas ipapakita namin na kami ang totoong bear sa merkadong ito. I-report natin lahat si 6-1 sa malicious stock manipulation. Sampahan natin ng kaso ang kanyang mga ari-arian. Luminyu, nakakita ka ng pera. Hindi kayang kitain ng ordinaryong tao sa buong buhay nila. Masaya ka na ba? Hindi ka masaya. Lagi nilang sinasabi na malungkot ang buhay ng trader. Araw-araw na nakatingin sa screen, nagre-review ng trades, nag-aaral ng mga pulisya, naghahabol ng balita, araw-araw, linggo-linggo, walang saya, walang buhay, pakiramdam ko. Pare, hindi ka naman seryoso sa pag-iisip na umalis, no? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kung iiwan natin ang stock market, ano pa ba ang magagawa natin? Pare, huwag mo akong iwan. Bakit ang weird pakinggan yan? CJ, magtrabaho na tayo. Kung gusto mong kontrolin ang merkado, kailangan mong magsimula sa mga finance at brokerage firms. Ngayon, siraan muna natin ang Eastwise. Ang laban ngayon ay tungkol sa dangal. Terra na. Sumusunod na ang mga malalaking player at retail traders. Matatag pa rin ang selling pressure. May nagbebenta ng shares. Pare, bilis, I lock ang price ceiling. Hi. Siguro si Maji Alo na naman. Binabaril tayo. Hindi, teka, quant funds ito. Takbo. Galing, na-snipe si 6-1. Sino ang hero na gumawa niyan? Galing, bravo. Siguro si Maji Alo. Wow, tapos na si 6-1. Mas masaya pa to kaysa kumita ako. Karma, no? Ang daming masamang ginawa. Ang kinita mo, pambili mo na ng kabaong. Pare. Lately, lahat ng binibili ko, bumabagsak. Hindi lang mga kalaban, pati mga institution at retail traders, binabagsakan tayo. Pasensya na, Kun. Nadamay kayong lahat sa akin. Pare, ako ang pumili na sumunod sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Maglo-log off muna ako. Ngayon ko lang din narinig, hindi pa sigurado kung totoo. Tatanungin ko siya. Yu, nakauwi ka na. Ikaw ang pinag-uusapan namin. Ng nanay mo, okay ka lang ba? Alam nyo na palang dalawa. Oh, Yu, malaking bagay ang mawala ng trabaho. Hindi mo dapat itinago yan sa pamilya mo. Yu, ang engagement mo kay Shuang, hindi maapektuhan yon, di ba? Ma, sa totoo lang kami. Naghiwalay na. Walang stable na trabaho. Siyempre, iiwan ka ng girlfriend mo. Ang daming walang trabaho ngayon, kahit yung mga galing sa malalaking tech company. Middle age na nga, walang trabaho. Nagde-deliver ng pagkain, o nagde-drive para sa mga ride-sharing appy. May trabaho ako. Full-time akong nagtitrade ng stocks sa bahay. Hala, ano ba yan? Parang walang trabaho rin yan. Walang steady na kita. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa? Naalala mo nung sinet up kita, doon sa balong silyo sa kapitbahay? Akala mo masyado kang magaling para sa kanya. Ngayon, sa sitwasyon mo, baka ayaw na niya sa'yo. Sa totoo lang, wala ka talagang social skills. Pag kinakausap mo siya, bahagya lang siyang sumagot, mahihirapan siya sa labas. Ang anak mo sa high C ay maayos na maayos. Pwede kaya, tulungan mo siyang maghanap ng trabaho. Oh, anak ko, nasa malaking international company siya. Kilalang kilala yung kumpanya. Pero hindi tugma ang major niya. Sa totoo lang, bakit hindi na lang siya pauwiin dito? May retirement checks naman kayong dalawa. Pwede na lang siyang tumira. Walang kwentang bata. Graduate siya ng kolehiyo. Kahit magmaneho ng taksi ay mas mabuti pa kaysa nakaupo lang sa bahay. Tigilan mo na yan. Kakakawala lang ng trabaho ni Yu. Malamang masama ang loob niya. Walang trabaho. Pero gastos ng gastos. Nasaan ang susi ng kotse? Iuwi mo ang kotse at ipagbili mo. Pa, hindi mo pwedeng ipagbili yung kotse. Regalo yon para sa inyong dalawa ni Ma. Tama na yan. Akala mo kikita ka sa pagtitrade ng stocks. Malamang hiniram lang ang pambili ng kotse na yan. Yu, makinig ka na lang sa tatay mo.
Nakaparada lang yung kotse na upukan. Ipagbili mo, may pera ka pa. Ma, hindi ko kayang ubusin ang lahat ng ito mag-isa. Ilagay mo na lang sa ref at kainin mo ng paunti-unti. At ito, yung perang pinapadala mo sa bahay, tinatabi ko lahat yan para sa iyo. Kunin mo. Hindi ko pakialam kung yayaman ka at magiging sikat. Ang gusto ko lang, ligtas at maayos ka. Ma, huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho at aalagaan ko ang sarili ko. Na pala. Yung stock account na ginawa ko para sa'yo, inayos ko na ang portfolio. Hawakan mo lang hanggang katapusan ng taon, saka mo ibenta, tiyak nakikita ka. CJ, Pagkatapos ng 4 na taon sa pagte-trade ng stocks, ang 100,000 ko ay naging milyon-milyon. Walang nakakaalam sa pinagdaanan ko. Kaya kunwari na lang walang nangyari. Kaya naman, aalis na ako sa stock market ng tuluyan. Paalam, sa mundong ito ng katotohanan at kasinungalingan. Simula ngayon, isasarado ko na ang account kong 61. Ito na, baka hindi na tayo magkita ulit. Nagtapos sa 7,887. Ikaw yan. Hindi nga, Lumin gayo, bumili ka ng BYD. Talagang bulag ako noon. Maraming lalaki ang nanliligaw sa akin noong panahong iyon. Paano ko napili ang isang tulad mo? Isang talagang walang kwenta. Pupunta ka sa High Hotel, tama ba? Oo. Inarkila ng boyfriend ko ang buong lugar ngayon. Sigurado ako, magpapakasal siya sa akin. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay, makakaalis na ako sa iyo, loser. CJ. Kung gayon, hiling ko sa iyo at sa boyfriend mo, ng habang buhay na kaligayahan. Ano, nagseselos ka ba dahil mamahalin ang sasakyan niya? Ang BYD na minamaneho mo ngayon, siguradong binili mo iyan gamit ang pensyon ng mga magulang mo. Ano, ikaw, habang buhay ka lang magmamaneho ng mga sasakyang walang pangalan. Liu Shuang. 7 taon na kitang kilala. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ka naging ganito. Wala kang pera. Kaya ganyan. CJ, salamat sa pagpapakita ng tunay mong pagkatao. Tama na, hindi na ako sasakay sa pangit mong sasakyan. Nakakahiya ka. pinatay mo ang mga ride request. Pasensya na, sa tingin ko maling sasakyan ang sinakyan mo. Wala pa akong tinatanggap na pasahero. Ikaw mismo ang hinahanap ko, Yilu. Ang bantog na investment hotshot. 6-1. Paano mo nalaman? Ako si 61. Sa mundo namin, walang sikretong, hindi kayang bilhin ng pera. Chairman ng Tiansheng Group. Si Lin Xu. Ang pinakamayamang pamilya sa Haisi, ang mga Lin. Matalino kang tao. Kaya diretso na tayo sa punto. Kakabalik ko lang sa bansa para pamunuan ang grupo. Hindi ako iginagalang ng mga dating shareholder. Nakakabaliw talaga. Kailangan kong makakuha ng mas maraming shares sa stock market para mabawi ang kontrol sa kumpanya. Kaya, gusto mong bumili ako sa pamamagitan ng agreement. Tulungan kang mag-ipon ng shares sa mababang presyo. Ako ang maglalabas ng puhunan. Hati tayo sa kita. 30-60. Masyado bang maliit yan? Pwede nating pag-usapan ang Haitian. Dahil alam mo kung sino ako, dapat alam mong, umalis na ako sa larong yan. Kahit na nandyan pa ako, hindi ako makikisawsaw sa ganitong kalokohan at madilim na negosyo. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Isipin na lang nating pagpapakaibigan. Kaibigan.
Tulad ko, isang pusang gala. Ano ang silbi ng pakikipagkaibigan sa akin? Sa totoo lang, Miss Lin, tapos na ako sa araw na ito. alam ko, ang grupong Chip Epe ang nagtangka at nagbintang sa iyo. Kaya ka napunta sa ganitong kalagayan. Naniniwala ako sa iyo. Wala na sa akin ang lahat ng ito. Pero paano kung ang mastermind ay isang taong kilala mo? Ano ang sinabi mo? Wala ka bang kahit konting pagka-curious kung sino talaga ang sumira sa iyo? Siya nga yon, di ba? Ang nasa likod ng Chip Ape ay si Kaigo pala. Vice Chairman ng board sa Chayanshin Group. Pamangkin siya ni Guxiang Li. Ginamit niya ang pera ng pamilya bilang puhunan. Ginawa niyang speculative trading. Hindi tulad mo, na nagsimula sa wala. Talaga bang ayos lang sa'yo na hayaan? Ang ganoong klaseng tao na kunin ang pwesto mo at ang asawa mo? Talaga bang ayos lang sa'yo na mamuhay ng parang pusang gala? Ganoon na lang ba? Lumin gayo, kung lalaki ka talaga, tumigil ka nang sundan ako. Tinanggap ko na ang proposal niya. Kaya tumigil ka na sa pagpapanggap na isang kahabag-habag na tuta na humahabol sa akin. Nakakatawa talaga. Akala mo nakakahiya ako dahil nagtatrade ako ng stocks. Pero ang kasama mo ngayon, hindi ba trader din siya? Paano nakakaalam nitong loser na? Nagtatrade ako? Sinabi ba sa kanya ni Shuang? Ang asawa ko ay isang top-tier trader. Napakatalino. Mahigit 100 milyon ang halaga. Hindi tulad ng iba na nabulok lang sa bahay. Kumikita lang ng barya sa paglalaro. Ni hindi mo kayang ay pantay ang sapatos niya. Tumahimik ka. Huwag mong pag-usapan siya ng ganoon. Wow! Minaliit ko talaga ang kakayahan mo. Ang bilis mo namang nakahanap ng bago. May nagpapakain na nga sa'yo ngayon. Bakit mo pa ako ginugulo? Hindi siya si 6-1. Ako. Lumin gayo, isa ka lang na naglalaro gamit ang pekeng trading account. Parang hindi ko alam kung anong klaseng tao ka talaga. At ang lakas pa ng loob mong magkunwaring big time ka. Pakiusap. Honey. Ipakita mo sa mga walang alam na to. Kung ano ang hitsura ng stock portfolio ng tunay na player. Sige. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang nagpabagsak sa stock ng High C, di ba? Alam ng lahat online na ako yun, ang 6-1. May ideya ka ba kung ilang tao ang sisirain mo dito? Ang stock market ay isang laro ng zero sum. May nananalo, may natatalo. Ganun talaga. Mga tulad mo, mga retail investor na kawawa. Ang ginagawa nyo lang ay sumunod sa taas at magbenta sa baba. Karapat dapat kayong maloko. Ang mga mababang uri ay mananatiling mababa. At pangarap mo pang umangat sa pag-trade ng stocks. Papatayin kita. Bugbugin nyo ang 6-1 na to. Oo, kunin natin lahat ng pag-aari niya. Ibalik niya ang pinaghirapan naming pera. Kami ay nagtalik. Mingyu. Talo, ang lakas ng loob mong manuntok sa akin. May tao ba dyan, baliin ang mga binti niya? Tigil, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Asikasuhin mo ang sarili mong buhay. Mananakit din ako ng babae, wala akong pakialam. Puta, ang lakas ng loob mong makipag-away sa pamilyang Go? Papagbayarin ko ang buong pamilya mo nito. Ganoon ba, Gukay? Anak ampon ka lang ni Guxiang Li. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung si Guxiang Li ay mag-aalaga sa'yo. O kung mas gugustuhin niyang kalabanin ako. Ano, anak ampon lang pala. Huwag kang magbula-bola. Sa High C, ang aming pamilyang Go ay pangalawa lang sa pinakamataas. Parang matatakot ako sa'yo. Makinig kayong lahat. Hulihin yung babae. 1,000,000. Bitawan mo ako. Ha. Babae kang salbaha ka. Ayoko talaga kapag may nagsusumbong sa akin. Dalhin niyo siya. Gawin niyo ang gusto niyo. Paatrasin mo ang mga tauhan mo. Huwag kang magreklamo kung hindi ako magpapigil. Halika. Kung matapang ka talaga.
Bakit hindi mo kayang bantayan ang sarili mong babae? Akala mo hindi ko gagawin? Tigil. Tumigil kayong lahat. Sa tingin mo ba, pag nakatali ako, makakalabas ka lang ng ganito? Sasabihin ko sa'yo. Kahit makalabas ka ngayon. Kahit tumakbo ka sa dulo ng mundo. Hindi ka makakatakas sa akin. Aray! Aray! Mingyu, Mingyu, Nanganganib ka pa sa akin? Mingyu. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lin mula sa Tianxing Group. Pakawalan mo siya. Binibining Lin, nakakatawa ka. Lumingyo, saan mo nakita ang mga ekstrang ito? Ang tunay na mayaman ay hindi makikipagkaibigan sa isang palaboy na walang pera. Mahal, huwag kang makinig sa kanila. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Pakawalan mo siya. Sige, gapangan mo ako at pakakawalan ko siya. Bilisan mo at gumapang ka. Hindi ba't mahilig ka, magpanggap na, bayani? Hindi pa ako nakakita ng taong napakawalang hiya. Huwag. Ayos lang. Lumingyu, mahal kita. Nababaliw ka ba? Nagpapahayag ka ng pag-ibig sa ganitong pagkakataon. May mga utos po ba kayo? Tawagan si Guxiang Li. Binibini, may kailangan po ba kayo? Ginoong Gu, binubuli po ako ng pamangkin ninyo. Gago ka. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para mang-istorbo kay Miss Lin? Siya nga ba talaga si Miss Lin? Bakit hindi ka pa lumuluhod ngayon at humihingi ng tawad sa kanya? Pasensya na. Miss Lin, hindi ko nakilala kung sino ka, at naging bastos ako sa'yo. Gu, sinubukan lang niyang ipahiya ako. Okay na ba ang lahat sa isang maliit na yuko lang? Ano? Totoo ba yan? Bubugin niyo siya ng husto. Miss, kontento ka na ba? Okay na ba ito sa'yo? Para kay Gu, papalampasin ko na ito. Pero pakisawayin mo ang pamangkin mo. Huwag mo siyang hayaang magulo. Tama ka, Miss. Dahil lang Miss Lin ka. Pwede ka nang mangapi. Ano nang sinabi mo? Kahit gaano pa kayaman ng pamilya mo, suot mo pa rin ang mga lumang sapatos ko. Kung gusto mo yang loser na yan, hindi rin maganda ang panlasa mo. Anyway, ikaw ang kailangang magpa-check ng mata. Hindi ka nga karapat-dapat kay Lumingyu. Wala kang kaalam-alam kung anong klaseng kahanga-hangang tao ang napalampas mo. Itinuturing mo ang isang hopeless na loser na, parang kayamanan. Isa lang siyang walang trabahong rideshare driver. Magagawa mo bang dalhin siya sa bahay para makilala ng mga magulang mo? Liu Shuang, tumigil ka sa kakasaksak. Wala namang namamagitan sa akin at ni Miss Lin. Kalimutan mo na ang mayamang pamilya tulad ng mga Lin. Kahit ang isang ordinaryong pamilya ay hindi papayag na mapang-asawa ka ng anak nila. Kaya mo bang magbigay ng dote? Karapat-dapat ka lang maging reserba ng isang tao. Ginamit lang at itinapon. Ikaw, Huwag mo siyang pansinin. Kung patuloy kang titingin sa pinggan ng iba, masusunog ang sarili mong kaldero. Ano man ang meron sa amin, ay wala kang pakialam. Mingyu, umalis na tayo. ingat, Miss. Hintayin mo lang. Ang paghamak na dinanas ko ngayon. Binibining Lin. Yung na-unlock mo sa phone mo, ano yon? Sue, ayos ka lang ba? Tulungan niyo naman ako. Sue. Binibini. Binibini. Kapit lang, malapit na tayo sa ospital. Sue. Tay, muntik na akong mamatay kanina. Nasaan yung nagligtas sa akin? Nakatingin lang ako sa'yo, hindi ko napansin. Tay, kailangan mong tulungan akong hanapin yung nagligtas ng buhay ko. CJ, hahanapin talaga kita niya ng tatay mo at pasasalamatan ng maayos. Hindi ko inakalang ang isang milyonaryo ay magpapakahirap pa rin sa isang trabaho bilang programmer araw-araw.
Kailangan ko siyang pasalamatan ng harapan dahil iniligtas niya ang buhay ko ngayon. Lou, Mahirap ba ngayon? Hindi. Uwi na tayo. so may girlfriend ka na pala. Binibining Lin. Yung na-unlock mo sa phone mo, ano yon? Sa totoo lang. Lu Mingyu. Grabe ito, grabe talaga. Talagang hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagligtas sa isang babae na kakadisgrasya lang sa sasakyan. Naalala mo pa ba? Sandali, ikaw ba yung babae? Pasensya na, hindi ko inasahang magkikita ulit tayo ng ganito. Hoy, tagapagligtas. Ikaw ang taong magpapasalamatan ko habang buhay. Kaya nga ganoon ang lock screen ng phone ko. Pero ngayon, siguro dapat ko na itong palitan. Ay. Gets ko na. Salamat. Wala iyon talaga. At saka, wala ka na sa laro ngayon. Hindi ko talaga dapat isinangkot ka ulit. Sa lahat ng gulo na ito, kasalanan ko yun. Ilang chips ang kailangan mo? Ano? Wala na talaga akong interes na kumita pa ng pera, pero ang tulungan ka ng kaunti, kaya ko yun. Tiyo. Alam mo ba kung bakit kita sinuntok? Oo. Dahil sinira ko ang plano mo. Basta alam mo, balikbayan siya. Hindi marunong magpatakbo ng negosyo, hindi tunay na banta. Sa akin din mapupunta ang Tiansheng sa bandang huli. Pero sa ngayon, hindi pa panahon para magsunog ng tulay. Masakit ba? Kung hindi ka nagsusumiksik sa talunan na yon. Paano ako? Nakagalit sa tiyo ko? Umalis ka na. Paano naging kasalanan ko yun? Gukay. Ampun ka lang, na dinala ni Guxiangli. So ang tiyuhin pala ni Gukay ay kumilala sa isang anak sa labas. Pero si Gukay, sa huli, dugo pa rin nila. Pagdating sa paghahati ng mana, malamang hindi siya kukulangin. Kumita pa siya sa stock market, stocks. Hindi naman siya ang tunay na 6-1. Ako. Ang pangalan ni 61 ay sobrang sira na, na-cancel pa ang account. Makakapag-withdraw pa kaya siya ng pera? Well, Gokay, so nagsinungaling ka sa akin. Ano bang nangyari sa account mo? Sabi nila, ikaw daw ang nagpabagsak ng stock at kinancel mo ang account mo. So lahat ng kinita mo, ma-withdraw mo pa ba yun? May ibang pinagbibintangan, hindi ako. May nagbukas ng account sa parehong lugar. At nagpanggap lang na ako. May lilipat ko lahat ng pera mula sa exchange. Kung totoo ang pera, ano pa ang hindi mapagkakatiwalaan? Eksakto, bahala na kung gago o tarantado siya. Basta totoo ang pera. Sorry, babe, hindi ko sana dapat pinagdudahan. Ikaw ang pinakamagaling. Okay, hindi na ako galit. Lahat ng mga taong ito ay kinuha ayon sa hiling mo. Huwag kang mag-alala, lahat sila ay pumirma ng E. Walang makakaalam na ikaw ang mastermind sa lahat ng ito. Magaling magtrabaho na tayo. Ang goal natin ay gawing 10 beses ang puhunan. Daily Foods, bakit biglang lumabas sa consumer sector? Kapag nakatutok ang atensyon ng lahat sa tech sector, ang kailangan nating gawin ay mamuno sa susunod na trend. Ganito natin ma-maximize ang kita. Nahit na ng Daily Foods ang upper limit nito ng 3 araw ng sunod-sunod. Dumaan na ito sa panahon ng mabigat na trading at disagreement. Ngayon, nagbabago ito mula mahina patungong malakas. Kaya siguradong mag-accelerate ito ng mas magaan ang volume. At ngayon mismo, ang pinakamagandang oras para tayo ay sumabak. Hindi ba dapat bumili tayo noong may disagreement? Hindi ba medyo huli na ngayon? Ang kailangan nating gawin ay hulaan kung ano ang ihuhula ng mga malalaking player at gawin ang kabaligtaran. Sa ganoong paraan, mabibigla sila.
Salamat sa hirap mo. Paano mo nagawa yon? Gamit ang napakaliit na pera para magpaputok at itulak ang stock sa limit nito. Simple lang. Mag-trigger ng quantitative trading. Quantitative. Gumagamit ang mga institusyon ng advanced na digital models para palitan ang manual trading basta't may magpaputok at umabot sa isang certain volume. Mag-trigger ito ng automated buying kapag nakita ng merkado ang mga positive signals na ito. Mga speculator, retail investor at malalaking player, lahat sasali at susunod. Hindi magtatagal, magtutulungan na ang lahat. Kung makukuha mo ang eksaktong sandaling yon, magagamit mo ang pinakamaliit na halaga ng pera para maximize ang kita mo. May bagong manlalaro na lumalabas kamakailan. Mabilis din gumalaw ang pera. Pamilyar na pamilyar ang estilo ng pag-trade. Sa ganoong kagaling, posible kayang si 6-1 ang bumalik sa ilalim ng bagong pangalan. Nagpaimbestiga ako sa pinanggalingan ng pondo. Galing ito sa Tianxin Group. Posible kayang si Ling Xu, baka nakita niya si 6-1 para makapag-ipon ng pondo at makapasok. Lene, mas madali para sa akin na mahuli silang dalawa ng sabay-sabay. Hindi talaga sila sumusunod sa karaniwang galaw. Bumibili sila kapag sang-ayon ang lahat. Nagbebenta kapag may hindi sumasang-ayon. Ang grupong ito ay kung paano man, naipataas ang daily foods sa 16 na sunod-sunod na limit up sa merkadong ito. Kung magpapatuloy ito, talagang magiging malaki ang galaw nila. Ako na ang bahala dito. May mga kakilala ako sa Tianxin Group, kaya siguradong malalaman ko kung ano talaga ang pakay ng utak sa likod nito. Hoy, streamer, tingnan mo ito. Lalo na ang mga sungay na ito ay yari sa solidong ginto. Masasabi mo ba sa akin kung magkano ang halaga nito? Ay nako, maganda talaga ito. At ito pa ang isa, isang solidong gintong florera. Tingnan mo ang bahaging ito. Ginawa itong kamukha ng sutla. Ang ganda ng pagkakagawa. Hoy, lalo na ito. Sinabi sa akin ng asawa ko, na mana sa pamilya ito. Ito ay imperial na banga mula sa panahon ni Qianlong. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Pwede mo bang tingnan ang kristal na ito? Ilan ang katumbas nito sa tinapay? Ilabas mo at ipakita sa akin ang ilalim. Sige, ililipat ko ito para sa iyo. Hoy, bakit naging itim ang screen mo? Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Pasensya na, mahal. Nabangga ko nang hindi sinasadya ang florera. Mula ngayon, kung wala ang pahintulot ko, hindi ka papapasukin sa silid-aralan. Narinig mo ba ako? Nakuha ko. Isang maskara. Sana naman hindi siya sumali sa ilang kakaibang organisasyon o kung ano paman. Nagawa natin. Salamat sa inyong lahat. Ang galing, sulit na sulit ang pagpuyat natin ngayong gabi, ng lubusan. Ang pagsunod sa iyo ay sobrang nakaka-excite. Ang pag-unawa mo sa merkado ay talagang first class. Ang pang-unawa mo ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko kaya, nang mag-isa lamang, na makamit ang mga resulta tulad nito sa maikling panahon. Ang tagumpay na ito ay pag-aari ng bawat isa sa atin dito. Ngayon may sapat na tayong puhunan. Maaari na tayong magsimulang bumili sa merkado. Talaga? Ang galing naman. Ha ha ha. Hoy, huwag mong putulin ang bato ko. Ito ba ay uri ng bagay na pang psycho? Anong klaseng lihim na grupo ito? Sa totoo lang, Ano ang tinitingnan mo? ginulat mo ako ng husto. Shwam, ikinalulungkot ko talaga. Masyado akong na-stress at nagalit sa iyo. Bibilhan kita ng bag para makabawi, okay? Hoy, kanino ka kanina nag-video call? Ilang tao lang sa parehong negosyo. Ang mga tao sa parehong negosyo ay nangangailangan ng maskara.
Sa aming merkado, ang aming pinakamalaking kompetisyon ay hindi ang maliliit na mamumuhunan, kundi ang iba pang malalaking pondo. Sila ay mga balyena na may ari-arian na mahigit 10 bilyon. Ang pagtatago ng aming mga pagkakakilanlan, ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang ating sarili. Totoo iyan. Kung malaman ng mga tao na tayo ay nakagawa ng ganoong kalaking pera, magiging mapanganib iyon. Siya nga pala. Shuang, Ano? may gusto sana akong itanong sa'yo. Sige, itanong mo. Narinig ko, ang iyong kumpanya ay gumagawa ng sarili nitong 7 nanometer chip. Totoo ba yon? Paano mo nalaman iyon? Iyon ay lubhang lihim sa aming kumpanya. Kaya totoo nga. Nasa sales lang ako, hindi ko hawak ang mga bagay na teknikal. Ngunit kung gusto mong malaman, may sarili akong paraan para alamin para sa iyo. Dahil ikaw ang aming pinakamalaking kliyente. Sino ang may gawa nito? Hindi ba't ibig sabihin nun, tumaas ang presyo ng puhunan natin? Si Chip Ape ang may pakana. Malamang hindi pa niya alam, nakilala na natin siya. Kaya nga ang lakas ng loob niyang magpakita. Gamit pa ang karaniwan niyang trading password. Kung ibang tao yan, bibigyan ko pa ng paraan para manatiling maayos ang lahat. Pero kung siya, hindi ako magpapigil. Anong balak mong gawin? Lene. Nagtatangka kang mag-angkas ng murang shares at manghamon sa pamilya Gu kahit sino ka pa, hindi ka makakatakas. Seryoso ba siya? Bigla-biglang sumugod sa ganitong oras para pasimulan ng institutional quant trading at takutin ang mga retail investor na magbenta. Kung pakikialaman mo ang G-Track Tech stock ko, siguraduhin mong kaya mo, wala ka sa kalibre ko. Paano mo nalaman? Nagagamitin talaga niya ang locked-in funds ng Chayanshin para umangat ang presyo. Dahil alam ko hindi lang kung paano gumagana ang merkado, kundi pati kung paano siya mag-isip para kay Gukay. Ang G-Track Tech ang lahat-lahat sa kanya. Mas mahalaga yon kaysa sa pakikipag-away sa akin. Ngayong binuwag niya ang lock order ng Chayanshin, sasabay ako kapag sinubukan niyang i-lock ang presyo, sasabog ang posisyon niya, at babagsak ang stock niya sa pinakamababang presyo. 3:00 ang deadline niya. Nabili mo talaga sa pinakamurang presyo. Ang galing mo talaga. Kailangan talaga nating pasalamatan si Chip Ape sa lahat ng kalokohan niya, yung pagbagsak ng 20 sentimo, ang nagpaaga sa pagtapos natin sa IE. Pero kawawa naman yung mga retail investor na naipit. Baka hindi pa nila alam nangyayari. Bukas, ayusin ko ito. Bibigyan ko ng paraan yung mga retail investor. Linsue, gago ka. Ginagago mo ako, ha? Nagbago ang top 10 major shareholders ng Tiansheng Group. Bagong shareholder, si MS Linzu. Ang shares niya mula 10% tumalon sa 15. Pangatlo na siyang pinakamalaking shareholder sa Tiansheng Group. Sayang naman, dumaan lang sa balita. Hindi man lang nabanggit ang achievement mo. Nakatago ako, pero ikaw, hindi ka makakapagtago. Malamang, gagantihan ka ng mga Gyu. Harapin na lang natin ang bukas pagdating ng bukas. Tara, libre ko ang dinner. Walang kwenta, akala ko talino ka. Mas mababa ka pa sa walang kwentang anak na babae ng mga Lin. May matalinong nagtuturo kay Linzu. Tinitingnan ko na ito ngayon. May imbestigahan ko rin. Mahuhuli ko rin yung taong yon. Kahit mahuli mo, nakamit na ng gaga yung kumpanya. Kung alam ko lang na ganyan ka kawalang kwenta. Hindi kita ampunin. Gaya ka ng walang kwentang ama mo, wala talagang pag-asa. Tito, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang nawala ko sa merkado. Babawiin ko rin sa merkado. Babae lang si Lin Xue. Hindi siya makakagawa ng malaking ingay. Magkasundo naman kami ng tatay niya. Pagdating ng panahon, ipapakilala kita kay Lin Xue. Para, yung ari-arian ng mga Lin, ay mapunta sa pamilya nating Gyu. Mahal, gusto ko itong pinakamahal na wedding dress. Hintayin mo lang ako sandali. Bebe, kapag nakapag-ipon na ako, bibilhan kita ng pinakamaganda. Pag nakapag-ipon ka na, matanda na ako. Oh, sige na. Oh, sige na. Bilhin na natin. Si Liu Shuang talagang, babaeng mahilig magpasikat. Bakit ngayon ko lang napansin? Yung wedding dress na ito, malamang may kinalaman sa ex-girlfriend niya. Mukhang talagang gusto ni Lu Mingyu sa kanya. Malamang hanggang ngayon, nasa isip pa rin niya. Ang dami mong naitulong sa akin. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos. Bilhan kita ng ilang damit. Huwag muna, trader lang ako. Nasa bahay lang ako halos palagi. Wala akong masyadong pagkakataong magsuot. Paano naman walang pagkakataon? Ang galing-galing mo. Kailangan mo yan kapag nakikipagkita ka. Tara na. Miss Lin, nandito na po kayo.
Mag-o-order po ba kayo ng bagong season outfit para sa tatay ninyo? Pumili ka ng mga damit para sa ginoong ito. Alam mo naman ang gusto ko. Sig po, Miss Lin. Hindi ba maganda? Ang ganda. 'Di ba? Ang sweet ang pinakamagandang pampaganda ng lalaki. Ito na lang ang kunin natin. Salamat. Miss Lin, ingat po. Tara na. Mahal, gusto na gusto ko talaga ang mga wedding dress na ito. Kapag ikinasal na tayo, bibilhan mo ba ako ng isa? Pasensya na, Shuang. Baka kailangan kitang biguin. Gusto ng pamilya ko na magpakasal ako sa pamilya Lin. Pero ipinangako mong pakakasalan mo ako. Shuang, sa ngayon, wala pa akong kapangyarihan para lubusang sumuway sa kagustuhan ng pamilya ko, maliban na lang kung makuha ko ang pinakabagong 7 nanometer chip core technology ng kumpanya mo. Saka ko public ang kumpanya ko bago pa ang sinuman. Pagdating ng panahon, ang market value ng kumpanya ko ay nasa 10-10 bilyon o daan-daang bilyon pa nga. Kung gusto mong maging pinakamayaman sa buong mundo, hindi na yan magiging problema. Sa puntong iyon, kahit ang tiyo ko, ay hindi na tayo mapaghiwalay. May punto ka. Narinig ko sa mga katrabaho ko na ang supply ng chip ng bansa natin ay umaasa ng husto sa import. Kapag naputol iyon, para tayong sinakal. Kung may lumabas na domestic replacement chip, magdudulot iyon ng malaking alon sa bawat industriya. Babe, kung gusto mong maging asawa ng pinakamayamang lalaki, kailangan mo akong tulungan. Sige, kaya ko yan. MMHMM. Tara na. Oo. Dad. Akala ko ako lang ang inanyayahan mong kumain. Hindi ko inasahang maraming tao pala rito. Si Aoksu, pinagmamasdan kong lumaki si Gukay. Mula noon, alam ko ng husto ang ugali niya. Ilang taon siyang nasa ibang bansa. Kaya magandang pagkakataon ito para mas magkakilala kayong dalawa. Magkakilala na tayo. Di ba, Gukay? Noon, medyo immature pa si Kai. At nasaktan ka, gawin mo akong pabor at hayaan mong humingi ng tapat na paumanhin si Kai. Miss Lin, nagkamali ako noon. Iinom ako ng 3 baso bilang paumanhin. Hindi na kailangan yan. Dad, ngayon dinadala ko rin ang isang taong napakahalaga sa akin para makilala ka. Lu Mingyu, siya ang kasama ko ngayon. Si Lu Mingyu, naalala ko, ikaw ang nagligtas sa buhay ni Xue, di ba? Sir, tumulong lang po ako. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng lahat ng yon, magkakatuluyan din pala kayo. Ang mga kabataan ngayon ay ibang-iba na sa panahon namin. Kaming mga matatanda, dapat na lang umiwas at hayaan ang mga bata na mahalin ang gusto nila. Mr. Lin, paano mo mapagkakatiwalaan ang anak mo sa isang walang kwentang tulad niya? Wala naman siyang trabaho, programmer lang. Paano siya magiging karapat-dapat kay Miss Lin? Hindi ako karapat-dapat para kay Lu Mingyu. Naging matagumpay siyang investor ng mag-isa. Walang koneksyon, hindi tulad ng iba, na magaling lang sa mga kalokohan. At wala ng iba. Ikaw. Tumigil ka, paano mo na itanong ang panlasa ni Miss Lin? Hahaha, pasensya na. Hayaan natin ang mga bata na magsaya. Bukas, mag-golf tayo. Bagong tayo lang ang golf club ko, magugustuhan mo yon. CJ, hahaha. Ang tanga-tanga mo, wala kang alam sa sitwasyon, hindi mo ba nakita, si Lin Jiahui ay laging kakampi ng batang yon? Walang modo ang babaeng yan. May kinakasamang binata at ipinagmamalaki pa kung talagang papasok siya sa pamilya natin. Kakatawanan ako. Ang buong pamilya ko ay mapapahiya. Kahit gaano siya kaloko, anak pa rin siya ni Lin, kaya tiisin mo na lang. Basta't makukuha natin ang yaman ng pamilya Lin, ang pag-alis sa batang yon ay isang snap lang ng daliri. Naiintindihan ko na, pa. Gagawin ko ang lahat para mapasunod si Linzu. Ganun ang gusto kong marinig. Lo, kung makakaabala ka sa mga plano ko, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Salamat sa pagtulong mo kanina. Kung hindi, baka naipit ako sa kanya.
Siyempre, ex mo lang, ang maniniwala sa mga pambobola niyan. Pasensya na, parang, nakasakit ako ng damdamin mo. Okay lang, tapos na yon. Bumalik ka lang naman para tulungan ako. Ano ang balak mo ngayon? Siguro magti-trade na lang ng stocks gamit ang bagong account. Bukod sa pagta-trade, wala na akong ibang alam gawin. Okay lang yan, ang galing-galing mo. Tiyak may mas maganda pang, naghihintay sa'yo. Hindi na ako maghahanap ng iba. Bakit naman? Bilang isang trader, kailangan sobrang stable ng mindset ko. Nakakaapekto sa emosyon ko ang pagjojowa, na nakakaapekto naman sa pagdedesisyon ko. Eh di, sana yumaman ka ng husto. Salamat. Nga pala, nakalimutan kong sabihin. Ang username ko sa internet ay Xu. Nag-iisip ka, noong nasa Wangwang Tech ka pa, sinagip mo ako sa limit up battle na yon. Kahit noon pa man, kilala ka na bilang isang trading king. Ikaw, Sixu. Sixu, ang nagbago ng buhay ko. Wow, nakasandaan milyon na rin ako sa wakas. Blossoms, anong ginagawa ni Lucix? Blossoms, nag-iisa lang siyang kumikita ng malaki. Solo niya lahat ng kita. Diretso lang niyang ibinagsak. Sira na talaga ako ngayon. Kung walang suporta ng puhunan. Jujubin lang ni Lucix ang Tianlong. Sira na rin tayong lahat. Nabuhay na lahat ng traders na sumunod. Sino pa ang maglalakas loob ngayon? Walang momentum ang merkado. Tapos na ang stock na to. Sunod-sunod na limit down. Malapit ng madilist ang Tianlong Electric. Napakasamang tao ni Lucix. Wala na. Nawala lahat ng pamparetire ko. Lucix, grabe ang ginawa mo sa amin. Bangkarote na talaga ako ngayon. Lucix, mamatay ka na. Ako ang dahilan ng disaster sa Tianlong Electric at isang taon akong minura at kinamuhian. Di nagtagal, nawala ng halaga ang seat ko at napilitan akong isara yon. Noong panahong yon, wala akong makitang saysay sa buhay, kaya nagpunta ako sa bundok para humanap ng kapayapaan. Sana'y magkaroon ng kalmado sa loob. Nagbukas ako ng bagong account sa branch office. Sa isang sulok na walang nakakapansin, sinimulan ko ang bagong buhay. Pero, tuwing oras na para magbenta, hindi ko talaga malampasan ang anino ng trahedya sa Tianlong. Hanggang sa nakilala ko siya, napagtanto ko may dahilan ang lahat ng nangyayari. Bawat resulta ay may sanhi. Nagbebenta si Kuya Six. Nalulunod ako dito, tulungan niyo ako. Nalulunod ako dito, tulungan niyo ako. Paano niya nalaman na Lucix ang pangalan ko? Pala, totoong fan pala siya ni Lucix. Ay nako, 300 milyon ang idinagdag ng main player. Ay nako, lifeline ito para sa mga retail investor. Ang laki ng pangunawa, malinaw na nagbebenta, pero hindi dinudurog ang mga retail investor. Sulit sundan ng main player na to. Ang laking galaw. Hot money seat siguro yan. Sa loob ng 5 minuto, gusto ko lahat ng impormasyon niya. Nakita ko ang nasa tuktok ng Tianlong list, 6-1. Alam kong siya na yun. Siya lang ang laging naaalala ang mga retail investor. Sulit siyang sundan. Gumana pala ang paghiling. Salamat kuya. Hoy Kun, meron ka ba ng stock na dahong Pao Pharma? Oo. Ipapalit ko sa iyo ang everyday mark ko. Tama ba ang narinig ko? Ang everyday mart mo. Ang ganda ng takbo. Bakit mo ipagpapalit sa akin? Gusto kitang tulungan. Gusto mo akong tulungan? Elenan, Walang gumagawa ng walang kapalit. May balak ka siguro. sabihin mo kung gusto mong magpalit o hindi. Magpalit tayo. Nandito na si 6-1. Maliligtas na ang dahong Pao Pharma. Wow, ang galing mo. Ang tunay na malawak na pananaw ay, hindi sinasadya ang sirain ang vibe ng merkado, dahan-dahang pagbebenta, pag-aalaga sa merkadong ito. Kapag nanalo ang retail investor, panalo na lahat. Hindi gaanong mahalaga ang mga short-term gains. Simula pa lang ito para kay 6-1. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, wala sanang 6-1 na yon, daga pa rin sana ako, na gustong gusto nilang bugbugin. Lucix. Si Lumindio pala ang 6-1. Malaking balita, si Lucix pala talaga ang 6-1, nagpalit lang ng username. One-click nuke button para sa Hisey Holdings. Ulit ang trahedya sa Tianlong Electric. Luminyu ang tunay niyang pangalan. Luminyu, 6-1 siya pala, si Luke Sayolyu. Aba, panahon na para magbayaran. Noong nakaraang taon, nagsara ka ng account at tumakas. Ngayong taon, nananakit ka na naman ng tao. Paano natin pahihintulutang mag-stocks pa ang ganitong klaseng tao? Dapat ipagbawal siyang mag-stocks habang buhay. Hindi natin pwedeng palampasin ang mga kriminal. Kung hindi siya parurusahan ng batas, kami ang magpaparusa. Hindi siya makakatakas, kami na ang magpaparusa sa kanya. Tara, sumama kayo sa akin. Lumabas ka riyan. Harapin natin sila. Lumabas ka. Huwag kang aalis dyan. Ayan na, may kriminal pala ng siglo sa ating lugar. Kahihiyan ng Peach Blossom Town. Palabasin mo ang anak mo. Ibalik mo ang pinaghirapang pera na ninakaw mo sa mga investor. Ibalik mo lahat.
Hoy, Ines Zhang, ano ba ang sinasabi mo? Wala akong naiintindihan sa sinasabi mo. Huwag kang magkunwaring hindi alam. Sinabi sa akin ng anak ko ang lahat. Ginawa ng anak mo ang lahat ng paraan. Ginipit ang stock market at nagpabagsak nito. Kumita ng bilyon-bilyon sa paghihirap ng mga tao. At ngayon, bilang ina niya, sasabihin mo, hindi mo alam, sino ang maniniwala dyan? Tiyak itinago niya ang pera. Dati niyang ipinagmamalaki sa akin. Sabi bumili ng bagong kotse ang anak niya. Buti na lang kinuhaan ko ng litrato at nagtanong-tanong. Sabi nila Bentley daw. Milyon-milyon ang halaga. Talagang hindi mo murahing brand. Tama, noong nakaraang taon, inilagay ko lahat ng aking dowry. Sa Chanlong Electronics, anak mo pala ang sumira ng lahat. Magkakasama tayong lumaki. Paano mo nagawa ang ganitong kalupit? Pati kapitbahay mo niloko mo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Magbayad ka, ngayon din. Talagang wala akong alam. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nawala ng trabaho ang anak ko. Paano mangyayari iyon? Huwag kang magpanggap na mahirap. Ako pa ang niloloko mo. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Huwag na kayong makipag-usap sa kanila. Gibain natin ang bahay nila. Para naman makatulong tayo sa komunidad. Bilyon-bilyon, alam mo. Tiyak bumili siya ng ginto at ibinaon sa lupa. Maghukay kayo ng 3 talampakan. At kunin ang pera ko. Sabay-sabay tayo. Tara na, basagin natin. Huwag ninyong basagin. Lolo. Magbayad ka, Lu6. Bilisan mo at bayaran mo kami. Lu6, paano ka pa nakakapangahas na mabuhay? Lumabas ka at humingi ng tawad. Buksan mo ang pinto, buksan mo. Huwag mong isiping makakatakas ka sa pagtatago dyan. Lumabas ka na ngayon. Buksan mo ang pinto. Buksan mo, Blue 6. Bro 6, ako ito, si Hichun. Kapitbahay mo lang ako, pwede ba? Kun, Oo, puno ang buong complex ng mga investor na naghihintay sa'yo. Tumakbo ka. Walang kawala ka rito. Papatayin kita ngayon para matanggal ang isang panganib sa mga tao. Bilis, umalis ka na. Handa na ang lahat. gusto mo ba na magtago lang ako parang duwag? Nag-aalab ang opinyon ng publiko ngayon, at galit na galit ang mga investor. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Umalis na tayo rito at mag-low profile muna. Babalik tayo kapag humupa na ang gulo. Okay, Hindi ako pwedeng umalis. Kung hindi nila ako mahahanap, pupuntahan nila ang pamilya ko. huwag kang mag-alala. Nakapag-ayos na ako ng proteksyon para sa mga magulang mo. Miss, may nangyari. Huli na tayo. Ginulo ang bahay ng pamilya Lo. Biglang inatake sa puso si Mr. Lo. Nasa ICU pa rin siya, lumalaban para mabuhay. Dalhin mo ako sa ospital, bilis. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na kami doon. Ma, okay ka lang ba? Okay lang ako, pero hindi maganda ang lagay ng tatay mo. Sabi nila ikaw ang may kagagawan ng pagbagsak ng stock market. Ano ba ang nangyayari? Ma, nakapagtinda nga ako ng maraming stocks at hindi ko dapat itinago sa inyo. Pero kailangan mong maniwala sa akin. May nag-set up sa akin. Wala akong kinalaman sa mga ito. Alam ko kung anong klaseng tao. Ang anak ko, naniniwala ako sa'yo. Miss, paparating na sila. Kulang ang tao natin para pigilan sila. Kailangan na nating umalis, ngayon na. Ito si Miss mula sa Tianjin Group. Hello po. Kaibigan ko si Lin Xue. Ma, hindi ako pwedeng manatili dito kasama nyo. Kung gagawin ko yon, mabibigla kayo at si Papa. CJ, basta alam kong ligtas ka. Miss Lin, salamat sa pag-aalaga sa anak kong si Yu. Walang anuman po, kailangan na nating umalis. Ma, ingat ka. Sige, kayo rin mag-ingat. Naghahanap ka ng buong lungsod ngayon. Bakit hindi ka nalang pumunta sa bahay ko? Napakahusay ng security system ng bahay ko. Wala pang nakakalusot doon. Pero alam na ng mga tao na ako pala si Lu6. Yung tumulong sa'yo para bilhin ang mga shares na yon, malamang lalabas din yan sa tamang panahon. Kung pupunta ako sa bahay mo, ilalagay ka lang sa panganib. May lugar na hindi ako mahahanap ng kahit sino. Tama ka, walang makakahanap sa lugar na ito. Noong burahin ko ang account ni Lu6, pumunta ako sa meditation room na ito para maglinis ng isip. Dito, ako naghahanap ng kaliwanagan. Kaya pala dito. Lumalabas ang di mo noon. Hindi ko inakalang binabantayan mo pala ako ng mabuti. Ano? Wala talaga. Ingat ka palagi ha. Ipapadala ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo sa pang-araw-araw. Aalis na ako ngayon.
Grabe ito. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung nireject ako, hindi na tayo magiging magkaibigan. Gusto kita. Hindi ko iniisip. Pero hindi ko mapigilang isipin ito. Tatay. Nang nakapark sa tabi ng kalsada ang kotse ni Master, may nangyaring aksidente. Ang plaka ng kotse ay F02291. Lahat ng kasama niya ay nasugatan sa iba't ibang antas. Lahat sila ay tinatrito ngayon. Doktor, kumusta ang tatay ko? Ang aksidente sa kotse ay nagdulot ng pinsala sa utak. Baka matagal siyang maging coma. Kailangan mong handaan yon. Doktor, nakikiusap ako sa iyo. Kahit anong gawin, iligtas mo lang ang tatay ko. Laulin. Ay, kasalanan ko itong lahat. Kung hindi kita inaya maglaro ng bola, hindi ka sana na aksidente. Tito, pwede bang lumabas muna kayong lahat? Kailangan ko munang mag-isa. Naasikaso na ang driver, di ba? Oo, naayos na ang lahat. Masaya na ang pamilya sa kompensasyon. Mabuti, may sariling problema na ngayon si Lin Xui. Habang may pagkakataon tayo, palitan ang lahat ng management ng mga tao natin. Opo, Mr. Go. Tatay, gusto kong sumali sa Tiancheng at tulungan ka. Wala kang anumang pundasyon sa Tianjin. Kung papasok ka ngayon, maghihinala ang mga tao. Bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon sa hinaharap. Kailangan mong mag-isip ng mas pamatagalan. Tatay, ako. Sinusubukan ko lang ang tubig. Hindi siya magbibigay kahit 1 pulgada. Hindi niya ako talaga tinuring bilang kanyang sarili. Nakuha ko na ang core data para sa 7 nanometer chip. Matanda, mula ngayon. Hoy, nanganganib akong makulong ng 10 taon para lang tulungan ka. Kaya, ano naman ang makukuha ko rito? Kapag naging pampubliko na ang Glorytech ko, bibigyan kita ng kalahati ng shares. Tama ba? Babe. Ngayon, mas gusto ko na yan. Gusto kong lagi mong tandaan kung gaano kalaki ang isinasakripisyo ko para sa'yo. Hindi ko yan malilimutan. Baby. Breaking news, ang Glorytech, sa pamamagitan ng patente nito sa lithography, ay inilunsad ang iyon nito sa loob ng 24 na oras. Ang paglabas ng domestikong 7 nanometer na chips ay winasak ang monopolyo sa merkado mula sa ibang bansa. Ito ay isang pangyayaring hudyat sa industriya ng semiconductor. Hindi ako makapaniwala. Naglakas loob talaga silang magpapampubliko sa ilalim mismo ng aking ilong. Malinaw, hindi nila ako nakikita bilang namamahala. Kaya, Ginoong Go, ano ang gagawin natin ngayon? Alam mo kung paano pinrotektahan ni si Mai ang pamilya Kao sa loob ng 3 henerasyon? Alam mo ba kung bakit siya naghintay hanggang 70 taong gulang na bago siya nagrebelde? Oh, hindi po, sir. Dahil ang anak niya ay may kakayahan, kayang ipagpatuloy ang pamana ng pamilyang Sima. Kung wala akong si Gukay na magbabantay ng kumpanya para sa akin, sa edad kong ito, ano pa ba ang ipinaglalaban ko? Malaking iskandalo ang public enemy na si Lu Mingyu ay talaga palang nakatirang manugang ng Tianjin. Ang mastermind pala sa pagbagsak ng stock market ay ang Tianjin Group. Mr. Lin, gusto mo ba tayong lahat mamatay? Itinago mo sa amin ng isang bagay na ganito kalaki. Si Lu Mingyu at ako ay magkaibigan lang. Magkaibigan lang? Kailangan mo pa rin paniwalaan yan ng mga shareholders. Galit na galit ang mga shareholders at naghahanap ng masisisi. At ngayon, ikaw mismo ang sumusugod sa apoy. Ginagawa ang Tiancheng na perpektong target. Kung gusto mong bumagsak, huwag mo kaming isasama. Huwag kang mag-alala, ako ang haharap at maglilinaw. Ano pa ang saysay ng paglilinaw ngayon? Hindi mapagkakatiwalaan ng mga babae sa negosyo. Sige. Manahimik muna tayong lahat. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ihiwalay ang Tianjin kay Lu Mingyu sa lalong madaling panahon. Oo, may pag-asa pa tayo kung kikilos tayo bago pa lumaki ito. So, paano mo balak putulin ang relasyon? I-anunsyo ang engagement kay Gukay.
Kaya ito pala ang plano mo. Mabilis makalimot ang mga tao online. Kung ang Tiansheng ay may mas malaking istorya para ma-distract sila. Malilibing natin ang lahat ng negatibong balita. Pero kung hindi ka makikipagtulungan, wala kang choice kundi. Nakakatawa talaga. Hindi pa ba kalayuan, ikaw mismo ang hamiya sa akin sa publiko? Pero sa huli, ikaw pa rin ang pakakasalan ko. Sa papel lang ang kasal natin. Kapag humupa na ang iskandalo, sisiguraduhin kong maglalagay ng malinaw na hangganan. Sa pagitan ko at ng isang tulad mo. O, gusto mo bang talagang isakripisyo ang lahat para lang sa isang hamak na taong galing sa kangkungan? Ang Tiansheng ang buong buhay na pinaghirapan ng tatay ko. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ito sa mga kamay ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Lin Xu, ang chairwoman ng Tiansheng Group. Nais kong magbigay ng opisyal na pahayag tungkol sa mga kumakalat na chismis online. Si Ginoong Lumingyu at ako ay hindi nasa isang romantikong relasyon. Ang mga chismis tungkol sa pagmamanipula ng Tiansheng Group sa stock market ay pawang walang basehan. Ang internet ay hindi nasa itaas ng batas. Ang aming kumpanya ay may karapatang maghain ng legal na aksyon laban sa mga nagkakalat ng maling impormasyon. Magsisimula na po tayo sa tanungan sa mga taga-media. May mga kumakalat na chismis online na si Ginoong Lumingyu ang trader na tumulong kay Binibining Lin na mag-short sa market at bumili pabalik ng mga shares ng Tiansheng. Totoo ba iyon? Bilang pangatlong pinakamalaking shareholder sa kumpanya, ang pagbili pabalik ng company stock ay pagpapakita ng tiwala sa aming paglago. Ang aksyong ito ay ganap na legal at sumusunod sa batas. Ang mga partikular na detalye ay confidential sa negosyo, kaya hindi maginhawang ibunyag ang mga ito. Ngunit sinisiguro ko sa inyo, walang kinalaman ito sa pagbagsak ng merkado. Maraming litrato ang kumakalat online, ni na Binibining Lin at Ginoong Lu na magkasama. Kahit noong si Ginoong Lu ay nakapalibot ng mga shareholder, ikaw ang tumulong sa kanya na tumakas sa emergency exit. Kung hindi kayo magkasintahan, siguro ay napakalapit ninyo sa isa't isa, tama ba? Ang mga larawan at video ay ginawa ng May. Hindi iyon ako, nag-aalala rin ako na masyadong maraming atensyon sa mga chismis na ito ay makagagambala sa tunay na mga issue. Ito ay nagdudulot ng problema para sa akin at sa aking nobyo, Ginoong Gukay. Tagapagmana at teknolohiyang mogul. Tagapagmana at teknolohiyang mogul. Malaking balita ito. Ang mga trending topic ngayon ay sasabog. Kaya, ano ang pakiramdam? 6-1. Matatalo sa akin sa isang babae sa ikalawang pagkakataon? Hindi magandang pakiramdam, ano? Pinilit niyo siya dito. Pinilit ba talaga namin siya? Kumpara sa isang kumpanya na nagkakahalaga ng trilyones, sino sa tingin mo ang mas mahalaga? Si Lin Xu ay nakapagdesisyon na. Ngayon, ang pinakamalaking eskandalo niya ay ikaw. Hindi ko talaga alam kung paano mo nagawang magpakita dito. Kahit na hindi ako. Hindi ka pa rin niya pipiliin. Ako ang pambansang bayani na gumagawa ng chips. Ako ang perpektong kapareha para sa kanya. Sino ka ba? Isang duwag lang na. Nagtatago sa likod ng mga babae. Tama. Ngayong nawala na sa akin, ang aking nangungunang katayuan bilang namumuhunan. Wala na ako. Kailan kayo at si Ginoong Gu ikakasal? Maaari bang ibahagi ang petsa? Kung may mabuting balita man, ang grupo ay mag-aanunsyo nito, kaagad. Dahil walang kinalaman ang Tiansheng Group sa pagbagsak, Binibining Lin, may sasabihin ka ba sa lahat ng mga namumuhunan? Taos puso kaming nakikiramay sa mga apektadong shareholder. Tungkol naman sa mga gumugulo sa merkado sa pamamagitan ng walang ingat na spekulasyon. Umaasa ako na si Ginoong Lumingyu ay magpakalalaki at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga shareholder. Hindi yan totoo. Ang pagbagsak ng merkado ay hindi sanhi ni Lumingyu. Hindi totoo yan. Hindi si Lumingyu ang dahilan ng pagbagsak ng stock market. Lumingyu, gusto kita. Sa totoo lang, 6 na taon na ang nakalipas. Kilala ko na si Lumingyu noon pa. May aksidente sa kotse noon at isinugod niya ang buhay niya para iligtas ako. Mas kilala ko siya kaysa sa inyong lahat. Ang pagbagsak ng stock na ito, may nag-impersonate ng pwesto sa 6-1. Ang tunay na mastermind ay yung day trader na iyon, si Chip Ape. Yung babae, gaano ba talaga ang alam niya?
Anong ebidensya ang meron ka na nagpapatunay na hindi ito gawa ni Lumingyu? Ipinagtatanggol mo lang ba si Lumingyu dahil sa utang na loob sa pagligtas sa'yo? Sino ba talaga si Chip Epe? Miss Lin, paano mo nalaman ang lahat ng mga detalye na to? Magbigay ka ng paliwanag. Sagutin mo kami. Hoy mga kaibigan. Pasensya na kayo, malaki ang emotional trauma na dinanas ni President Lin dahil sa aksidente ng kotse ng kanyang ama. Ang sinabi niya ay hindi kumakatawan sa posisyon ng kumpanya. Tapos na ang interview session ngayong araw. Yan na muna para sa ngayon. Hahaha, ihatid si Miss Lin Powie. Mabuting tao si 6-1. Kailangan ninyong maniwala sa akin. Sue, hindi kita hahayaang harapin ang buong mundo mag-isa. Bakit bumalik sa normal ang presyo ng stock ng Chayansheng? May malaking negative news ngayong araw. Bitag lang ba ito para akitin ang mga bumibili? Daan-daan ang trades ng malaking player na yon. Binibili ba nila ang buong kumpanya? Espesyal na strategya ito. Tanging ang madyalo lang ang may ganoong kapangyarihan sa pera. Saludo sa Big Boss. Buburahin ko ang Chayansheng. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Haharpin natin ang mundo ng magkasama. Hindi ako bumili ng stock ng Chayansheng. Ano bang nangyayari, Chip Epe? Lahat ng trades mo na agaw ngayon, at nalugi rin kami. Hindi ka dapat sumali sa bagong plano. Bakit? Ang upuan mo ngayon ay may reputasyong kasing sama ng 61. Mas mabuti pang kanselahin mo na lang. Gamitin mo na lang ang upuan ni 61 para tulungan kaming magbenta ng aming shares. Bro, magandang ideya yan. Chip Unggoy, magpakalma ka muna ngayon. Balang araw, papalitan ko kayong lahat. President Lin, nirerespeto ka namin bilang anak ng dating chairman, pero pinapatakbo mo ang kumpanyang ito parang laro lang. Wala kang pakialam sa interes ng kumpanya. Hindi ka talaga bagay sa pwestong ito. Walang saysay ang sisihan. Tapos na ang nangyari, kailangan nating maghanap ng solusyon. Kung aalisin natin ang mga problemang tao, kusa nang malulutas ang problema. Kayo-kayong lahat. Ay wala pa rin kasing dami ng shares ng pamilyang Lin. Sino ba talaga ang makakaalis sa akin? Lene, mas marami ang boto namin kaysa sayo. Nasa kuma ngayon ang iyong ama. Ayon sa mga patakaran, hindi kanya inautorisa. Kaya hindi mo maaangkin ang kanyang mga karapatan para sa kanya. Maliban na lang kung pagkatapos niyang pumanaw, dahan-dahan mong mamana ang mga ito. Itinuring kayo ng aking ama na parang kapatid. Kakabangga lang niya. At ipinapakita mo na ang tunay mong kulay. Kahit na pamilya, negosyo pa rin ang negosyo. Linzu, ikaw ang mali ngayon. Dahil sa pabibiro mong pagsasalita, bumaba ng bilyon-bilyon ang market value ng Tiansheng. Hindi ako ang nasaktan sa kumpanya. Sigukay iyon. Dahil si Chip Unggoy ay sigukay. Hindi ko kayang labanan ang aking konsensya. Idawit ang isang mabuting tao at tulungan ang isang masama. Kalokohan, pinagtatanggol mo lang si Lu. Nakikita naman ng lahat, hindi stable ang mental state ni Ling Su. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang may mental health issues na mamahala sa ating kumpanya. Iminumungkahi ko. Natanggalin na natin siya kagad. Lahat, mangyaring itaas ang inyong kamay para bumoto. Kung sang-ayon ka, itaas ang iyong kamay. Nakita mo ba, lahat ng narito ay nasa panig ko. Ano ba ang meron ka para labanan ako? Kung hindi niya kaya, ako ang kaya. Bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala habang nandito ako, hindi ka nila magagalaw. Guk Xiangli, hindi ka na ang pangalawang pinakamalaking shareholder, ako na ngayon. Loko kayong dalawa, koma pa rin si Lin Jiahui. Krimen ang pagpeke ng authorization. Tunay na pera ang pambayad ko dito. Ha? Ano, hindi mo ba nakuha ang mensahe? Nag-trade ka ng stocks at naging shareholder ka. Gago ka. Saan mo nakuha ang ganoong kalaking pera? Siyempre, sa pagta-trade ng stocks. Malaking player na ako ngayon. Ah, napala. Naipasa ko na ang lahat kay Lin Su. May mas importante akong asikasuhin. Aalis muna ako. Ang mga bundok at dagat ay may sariling panahon ng pagbabalik. Ang mga tao ay magkakasama sa gitna ng bagyo. Babalik si 6-1 na may bagong pagkakakilanlan. Patutunayan ko, hindi ako ang nagpabagsak sa HiSi Holdings. Ano ang ibig mong sabihin? Aayusin ba ng boss ang Chayansheng Holdings? Ang bundok at dagat ay ang HiSi Holdings. E ano naman ang bagyo? Malinaw na ang Storm Electronics iyon. Paparating na ang boss para iligtas tayo.
Hoy mga kaibigan, ito ay mga mansanas na futures delivered. Maaaring mabagsik ang merkado, ngunit may malasakit ang tao. Maaaring mabagsik ang merkado, ngunit may malasakit ang tao. Maaaring mabagsik ang futures market, ngunit ikaw ay may malasakit. Huwag ninyong palampasin, mga kaibigan. Hoy mga kaibigan, alam ba ninyo kung ano ang futures delivered na mansanas? Alam ba ninyo kung ano ang futures delivered na mansanas? Iyan ay National Level 2 Standard. Iyan ang pambansang pamantayan ng Level 2. Online shopping lang naman ito. Hindi naman ganoon kataas ang requirement. Hindi naman ganoon kataas ang requirement. Presyo ng level 3. Presyo ng level 3. Karapat-dapat ka nito. Bro 6. Bro 6. Nakauwi ka rin. Hikon, ang top trader na si Hikon, Bro Liu, 6-1. May balita ako. Talaga bang nagbebenta ng mansanas ang top trader? Dati akala ko sobrang baniduso siya. Idolo ko pala siya, si Chun. Bro Leo, noong wala ka dito, lagi akong inaapi ni Moji Alo. Ngayon, ang kaya ko na lang gawin ay magbenta ng hinaharap na kontratang mansanas. Ngayon, ang kaya ko na lang gawin ay magbenta ng hinaharap na kontratang mansanas. At patuloy lang na bumababa ang presyo. Ngayon, kailangan kong magsugal bago ang delivery. Gawing spot good sa mga futures. Kung hindi, malulugi ako. Hoy, natapunan mo ako ng sipon mo. Mahal ito, alam mo ba? Bro 6, ngayong nandito ka na, bakit pa ako magbebenta ng mansanas? Anong nangyayari? Hichun, ang top trader na si Hichun? Wala na, nabuko na rin ang pagkatao ko. Mr. Go, heto ang mga dokumentong kailangan mo. Nandito na lahat ng personal na impormasyon ng mga top trader na iyon. Palagi niyang ginagamit ang pera ni Moji Alo para guluhin ako. Pero ngayon, panahon na para sa bagong leader sa mundo ng trading. Ang kilalang trader na si Moji Alo, ang tunay niyang pagkatao, si Lee Kiming, ay nahayag na. Dinakip na siya ng mga autoridad dahil sa paghihinala. Kon, mahirap ang laban kong pagbabalik. Interesado ka bang sumama sa akin? Ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Sino yan? Kumusta, ang package ninyo? Pakipirma po. Bridge Prison. Paano ko malalaman ang password? Kaya talagang operasyon ng Magello ito. Pair. Malubha ang problema ko ngayon. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Ang nasa loob ay makakatulong para mapatumba mo si Chip Ape. Pare, magsisimula na ang pre-market auction. Bakit ang tahimik mo? Kanina, nagpadala sa akin ng flash drive si Magello. Malamang puno yan ng virus. Sino subukang i-hack ang computer mo? Ano na iniisip mo? Password ito ng account niya. Ibinigay na lang niya sa akin ang buong yaman niya. Ano? Bakit niya pagkakatiwalaan ng isang tulad mong outsider? Siguro, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Gusto niyang tulungan ko siyang patumbahin si Chip Ape. Sa isang bilyonaryo na sumusuporta sa atin, kaya nating gumawa ng isang malaking bagay. Gusto kong malaman. Isang upuan lang ba ang meron sila sa operasyon? Matagal na siyang nagtatago sa piling ng pamilya. Pamilya, mga retail trader sa East Finance, ang online account opening headquarters, ang Sarcasm Squad. Siguradong hindi mo inaasahan yan.
Kapag dumaan ang Sarcasm Squad, walang natitira. Alam kong may mga malalaking tao na nahalo rito. Kung hindi, paano makakapagpaputok ng walang tigil? Ang sino man sa ilalim? Mukhang lumabas na si Lumingeo. Nakaposisyon na ako sa Hisey Holdings at Storm Electronics. Talagang mas mayaman na ako kaysa sa iyo ngayon. Walang limitasyon ang bala ko. Ang kaliwang kamay ay nagbebenta sa kanang kamay. Kumikita pa rin sa spread. Bakit bigla itong tumaas ng ganito? Buisit, naabot ang limit up kagad sa pagbukas. Imposible, kailangan kong gamitin ang VIP priority queue para sa malalaking kliyente. Hindi makapasok. Bilyon-bilyon. Paano biglang nagkaroon ng ganito karaming pera ang taong ito? Operasyon ng Maji Alo. Nakalabas na ba siya? Ginoong Go, may balita kami. Nakatali pa rin si Maji Alo sa may sensinang investigasyon nitong mga nakaraang araw. Wala talaga siyang magawa ngayon. Imposible yan. Malinaw na siya yon. Baka sinasadya niyang labanan ka? Hindi pwede. Hindi nga niya alam na ako ang nag-report sa kanya. Bukod pa riyan, wala naman siyang dahilan para targetin ako. Baka may pinag-utos siyang iba para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pagbagsak kay 6-1 ang buong punto ng ating pakikipagtulungan. Lumabas na ang leaderboard. Nasa taas na lahat. Walang kamuwang-muwang. Yung magandang tuwid na linya na naman, isa pang malaking pader ng mga buy order. Hindi yan galing sa mga retail investor. May malaking player talaga na nagtatago sa likod ng peking upuan. Nahanap na namin 100 bilyon sa block orders mula sa isang malaking player. Order book, 9,900 at 79 lots. Si Majalo yan. Sunod, tignan natin kung kakagat ang isda. Narinig kong nahuli ang boss. Peking balita pala yon. Alam ng lahat na hindi lang isang tao si Majalo, kundi isang buong team. Nitong mga nakaraan, na-i-report ang boss dahil sa market manipulation, kaya hindi siya makapagpakita ngayon. Ako muna ang humahawak ng komunikasyon. Inatasan ako ng boss na iparating ang mensahe niya sa inyong lahat. Ano ba ang makukuha mo sa pagre-report sa kanya? Sino ang magre-report sa boss? Siya ang may pinakamalalim na bulsa. Kumikita lang tayo sa pagsunod sa kanya. Cheap Ape, ikaw ba yon? Natanggal ka lang ng boss kamakailan. May galit ka siguro, di ba? Little Squid. Tunay na pangalan, Yulili. Ikaw ang nagpapatakbo ng Storm Electric Play, di ba? Tuwing umaga binabagsak mo ito hanggang limit down. Tapos sinasalo mo ang mga chips ng retail sa pagtatapos. Ikinukulong mo ang mga walang kamuwang-muwang na baguhan sa malalaking pagkalugi. Sabihin mo kung mali ako. Ano ba ang gusto mong sabihin? Ganito talaga ang laro ng kapital. Kumikita tayo sa paggupit sa retail. Tinatawag mo kaming walang hiya. Pero hindi ba't ikaw ang pinakamasahol dito? Ginagamit mo ang pangalan ng 6-1 para mag-trigger ng pagbagsak. Hindi ba iyon walang hiya? Bago ito, hindi ba't lagi kang sang-ayon sa ginagawa ko? Fang Qiang, Production Director ng Hisey Media, ikaw ang nag-hype sa balita ng 6-1. Kung malalaman ng 6-1, ang lahat ng kalokohan nyo, hindi kanya palalampasin. Ngayong wala na si Majalo, ako na ang namamahala. Kung gusto nating pabagsakin si 6-1 ng magkasama. Ito lang ang paraan. Mga hayop kayo. Babawian ko kayo. Salamat sa pagsuporta mo sa board meeting kanina. Naayos na rin ang mga matatandang iyon. 100 milyon? Ano ibig sabihin yan? Alam kong may malaki kang plano at kailangan mo ng pera. Pero ito lang ang likid na meron ako. Kaya, sana ay tanggapin mo ito. Hindi ako ganoon kahikahos tulad ng iniisip mo.
Tara, samahan mo ako. Ito, Sa totoo lang, ugali kong mag-invest sa ginto ng regular. Sa lahat ng mga taong ito, unti-unti kong naipon ito. batay sa presyo ng ginto ngayong taon. Ikaw na ang pinakamayaman dito. Nang makita kitang nagda-drive para sa rideshare noon, akala ko bang karot ka na. Sue, Ano? sa totoo lang, ako. Ano? Wala lang. Sasabihin ko sa'yo pagkatapos ng lahat, kapag humupa na ang gulo. Putang ina mo, anong karapatan mong agawin ang asawa ko? Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Liu Shuang, anong ginagawa mo? Wow. Kakampi mo pa talaga ang kabit na to. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito ang trato mo sa akin. CEO ako ng isang publicly traded company, isang rising star sa tech. Kung mag-aasawa ako, dapat sa isang katulad ni Lin Zhou ang background. Ano ka ba? Basura lang ng isang loser, isang sirang sapatos lang. Para sa'yo, naglakas loob ako. Kinuha ko ang key data ng Hi-C Electronics. Ang kahabag-habag mong kumpanya ay nakapag-public lang dahil sa akin. Kung wala ako, wala ka. Ikaw lang ay ang ampon ng pamilyang Go. Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano mo nakuha ang mga file na iyon. Nakipagtalik ka para makuha ang mga iyon. Ang isang tulad mo. Umalis ka na rito, ngayon din. Bulag siguro ako. Nagpalit ng napakagandang lalaki para sa'yo. Palang, basura ka lang pala. Ginamit mo ako, tapos itatapon mo na lang. Lahat dahil ikaw ay isang babae lang ng 6'1", pero wala ka ng silbi sa akin. Tara na. Oo. Nandyan pa rin si Lumingyo para sa akin. Minryo, nagkamali ako noon. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede ba tayong magbalikan? Noong sandaling sinabi mong tapos na tayo, talagang tapos na talaga tayo. Nabaliw siguro ako. Nagpili kay Gukay. Nagsisisi ako ngayon. Nagsisisi talaga ako. Ano, masama ang trato sa'yo ni Gukay. May sariling dahilan lang si Gokay kaya lumapit sa akin. Gusto lang niyang nakawin ang mga sekreto ng Hi-C Electronics. Niloko niya ako. Dapat mong panagutan ang mga pinili mo. Tapos na tayo. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Please. Ngayong alam mong mayaman ako. Bumalik ka, ganun ba? Nakakatawa. Nakahanap na ako ng isang tao na talagang mahalaga sa akin. Umalis ka na. Sa ngayon, mayroon na akong taong tunay na gusto. Yung taong tunay mong gusto. Huwag mong sabihing ako yun. Hoy, Gising ka pa. Sa totoo lang, plano ko talaga. Naaminin sa'yo ng maayos pagkatapos ng matinding laban sa stock market na ito. Pero biglang dumating si Liu Shuang at gulo ang nangyari sa plano ko. Kaya nag-alala ako. Baka magkamali ka ng akala. kaya, Pwede bang maging girlfriend kita? CJ, Magre-review na ako ngayon, maaga kang matulog.
Ako nga talaga. Kun, sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan. Bakit ba nila ako kinamumuhian? Lahat naman tayo ay naglalaban sa isang merkado. Sinusubukang talunin ang mga institusyon, kalaban ng mga quant trader, at humaharap sa kawalan ng katiyakan dahil sa mga nagpapanik na retail investor. Mahirap na nga, alam mo, bilang mga independent trader, na kayang impluensyahan ang mga patakaran ng merkado, bakit hindi tayo magtulungan at maglong? Normal lang yan. Ikaw ang malaking player, may premium ang seat mo, sinusundan ka ng mga retail investor. Sinisip-sip mo ang halos lahat ng pondo sa merkado, kaya walang kumikita. Syempre naiinggit sila at gustong ipahamak ka. Kaya, gusto mo ba talaga yung premium na yan? Syempre gusto ko, talagang gusto ko. Mga tol, nasa puso ang pagkakapatiran. Gets ko. Well, ngayong araw. Ay araw din ng pagpasok ng bagong seat ko sa laro. Kanselado na ang order ni Moji Alo. Turnover sa board. Tahimik lang yung matanda, nakapagpa 10% pa sa akin. $7,777. Kaninong trading seat ito? Baka si 6-1. Bumalik na si 6-1. 1 plus 6 equals 7. Siguradong siya yan. Tinupad na ni Brother Six ang pangako niya at dumating para iligtas kaming naipit ng isang taon. Nag-dump lang ba yung Moji Alo? Madyalo pala. Siguradong magdadom sila kinabukasan. Bro, bilisan mo, iligtas mo si Heisey. Siguradong magdadom sila kinabukasan. Bro, bilasin mo. Iligtas mo si Heisey. Buti na lang bumili si Moji Alo. Hindi si Moji Alo ang nag-dump. Baka may lumang market maker sa loob. 5,200. Ano ba yan? Wow, sinong main trader ito? Romantiko pala talaga. Siguradong si 7,777 ang nagpapakita ng pagmamahal. Magmahal pa kayo ng husto. Masaya, bumili pa. Makakaambag din kami mga small investor. Four Seasons? Wow, bagong seat ang Four Seasons. Hindi pa yan lumalabas dati. Tingnan mo ang trading style. Siguradong si 6-1 yan. O baka naman si Hichun. Hindi ba 7,777 ang seat niya? Hindi ako yan. Ang top buyer ay ang paborito mong big player. Wow, kinumpirma mismo ni Kon. Si 6-1 ang top buyer. Four Seasons Road. Ayon sa inaasahan, gumalaw na si Gukay. Inilagay niya lahat sa Storm Electronics. Wow, kung magpapatuloy ito, ang Storm Electronics, 3 limit up na lang at babalik na sa puhunan ko. Sa suporta ng mga top tier na investor dito, tiyak na magiging market leader ito. Ang Heisey Holdings ay para sa pinakamataas na kita. Ang Storm Electronics ang pangunahing player sa volume. Talagang solidong mid-cap concept stock ito. Top tier investors. Ha? Ewo. Hala, ibinabagsak ni Gukay ang mga shares gamit ang account ko. Nagsimula na siya ng quant sell-off. Nakabili na ako gamit ang account ni G. Maria. May nagbebenta ng malakas. Nagka-cash out na ang mga malalaking player. Takbo. Hala, hindi pa nga ako nakakabawi sa puhunan. Bilis, umalis na kayo, malapit ng malimit down. Kahit aso, ayaw nito sa stock na to. Kung hindi ka aalis ngayon, mabaon ka ulit. Tapos na, sumusunod na sa sell-off ang mga retail investor. Hindi na kaya ng big boss. Huwag nang lumaban, sumali na sa sell-off. Hindi ba lalo lang tayo mal-lock sa limit down? Relax, nandito ako. May mga malalaking player na bumibili sa deep. Nag-aaway talaga ang mga bulls at bears. Bumibili sa deep ang mga malalaking player. Grabe ito. Hard. Nandito na si G. Maria. Grabe, dumating na si G. Maria. Ang kanyang happy bean, strategy lang. Ang makakapagpa-roller coaster ng stock na ganito. Ano ba ang ginagawa ng grupo ni Ma? Bakit hindi nila ako sinabihan? Bago sumabak sa Storm Electronics. 7,766. Sandali. Hindi ito trading pattern ni Maria. 7,766. 6-1. Hindi ba si Lumingeo yun? Binibini Leo. Abala po si Jigo ngayon. Hindi kayo pwedeng pumasok. Umalis ka. Sino ka ba? Para hadlangan ako. Hoy, Binibini Leo. Gukay, naisuhan na ako. Kung hindi mo ako tutulungang ayusin ito, isusubo kita. Umalis ka muna ngayon. Opo,
Sir, nanggugulo ka sa akin? Isipin mo ang tagal kong nanatili sa tabi mo. Ito ang presyo ko, 5 bilyon. I-wire mo sa akin ang pera, at magpakailanman akong mananahimik. Kung hindi, ilalantad ko lahat ng maduduming sikreto mo. 5 bilyon. Ang lakas ng loob mo. Kung wala ako, hindi kailanman magiging public company ang kumpanya mo. Nasa daan-daang bilyon na ang halaga nito ngayon. Hindi naman ako humihingi ng malaki, di ba? Ang mga patay lang, ang pwedeng manahimik magpakailanman. Ano ang balak mong gawin? Binabalaan kita. Maraming tao ang nakakita sa akin na pumasok dito. Hindi ko inakala. Gusto mo talaga akong patayin. Wala akong magagawa. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinagbantaan mo ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ayaw ko na nito. Ayaw ko na ng kahit sentimo. Pasensya na, hindi ka makakalabas ng buhay dito. At ikaw ang ituturo ko sa lahat ng kasalanan. Linzu, gusto ko lang panoorin ang pagbagsak ng Ice Queen mula sa kanyang pedestal. Pinili mo siya kaysa sa akin, hindi ba? Tigilan mo na yan. Kapag nalaman ni Lumingeo na naibenta na kita sa Southeast Asia, mawawala ka na, at ang pamilya Lin ay mawawala ng tagapagmana. Pagkatapos, magiging akin na ang Tiansheng. Gagawin kong maramdaman ni Lumingeo ang tunay na desperasyon. Ikaw na naman, walang kwenta. Perpekto, isasabay ko kayong dalawa sa impyerno. Bro 6. Okay ka lang ba, Bro 6? Oy, gising na. Gising na ang anak natin. Nanay. Tatay. Pasensya na, nag-alala kayong dalawa dahil sa akin. Nagtagumpay talaga ang anak ko. Naging malaking player na siya sa stock market. Hindi yan big player ang tawag dyan. Market maker ang tawag dyan. Nanay, tatay, kapag natapos ko na ang mga bagay dito, gusto kong sumama kayo sa akin sa isang malaking bahay. Kaya na ng anak ninyo ang malaking bahay ngayon. Ang mahalaga ay nasa tamang lugar ang puso ninyo. Hindi kami sanay sa malaking lungsod. At saka, inaayos na ang bahay natin sa probinsya. Talagang dapat tayong magpasalamat kay Miss Lin. Kung talagang gusto mong ipakita ang pagmamahal mo, mag-asawa ka na. Napakagandang babae ni Miss Lin. Huwag mo siyang pakawalan. Nanay, tatay, nakalimutan kong sabihin sa inyo, pumayag na si Lin Tzu na maging girlfriend ko. Mingyu. Sabi ng doktor, okay ka na. Nakakatakot ka. Okay lang, talaga, okay na ako ngayon. Hindi pwede. Tatawagan natin ang pulis. Kailangan nating ipaaresto si Kukay. Wala pa tayong sapat na ebidensya, kaya wala tayong magagawa sa kanya sa ngayon. At saka, gusto ko siyang harapin ng mag-isa. At bawiin ang lahat ng kinuha niya. CJ, gagawin natin ang gusto mo. Nga pala, ang ex-girlfriend mo, handang mag-surrender. Aray. Pasensya. Kailangan kong bawiin to sa'yo. Ano? Anong ginagawa mo? Kun, nandito na ako. Kamusta ka na nitong mga nakaraang araw? Ayos naman. Kakabili ko lang ng Hi-C. Bumili rin ako ng Storm Electric. Hoy, bumalik na ako sa laro. Sandali, pumasok na naman ako. Tumalo na naman ako palabas. Itong matandang ito, pasok labas araw-araw. Hindi na siya bata, baka may sira na ang ulo. Ang presyo ay tumaas na ng malaki. Tiyak na nagbebenta ng shares ang Chip Apeng ngayong araw. Ang family account ni Moji Alo ay malinaw na nakikipagtulungan sa Four Seasons. Ginagamit nila ang pera, pabalik-balik sa pagitan ng dalawang stocks, gamit ang pinakamaliit na capital, para itaas ang presyo. May mali, may katiyakan na may kaina-hinala tungkol kay Moji Alo, kahit ano pa ang kanyang dahilan. Basta't nauuna ako sa kanila. Hindi ako ang talo. 6-1. Magpakasama ka. Ang Cheap Ape ay napakawalang hiya. Nagbebenta na naman ng shares gamit ang iyong account. Bakit bumagsak ang board? Nabenta ang 7,777. Ang 6-1 ay napakadi mapagkakatiwalaan. Hehe, iniwan ang pamilya sa tuktok. Sabi sa'yo huwag blindly magtiwala sa mga market maker.
Lahat nandito para kumita. Isang grupo lang ng mga baguhan na walang alam. Malapit nang lumabas ang trading leaderboard. Sino man ang magbenta susunod, dapat lahat magbenta sa kanila. Ang Four Seasons talaga ang top seller. May lakas ng loob si Majalu, kahit nagdagdag pa sa posisyon nila. Pagkakapatiran sa ibabaw ng lahat. Pagkakapatiran sa ibabaw ng lahat, ito ay napaka-intense, napakamahal, napakaligalig. Tapos na ako sa paggamit ng 4 Seasons, 6-1 at mga account na yon. Ang mga upuang iyon, ilang buwan na ngayon, ay naging ang go-to para sa malalaking pera para magbenta ng shares. Napakalaki ng kapital. Ito ay isang babala sa lahat ng retail investors. Huwag blindly sundin ang malalaking account. Kapag nagtitrade, kapag tapos na ito, lalabas na ako sa laro. Bro, huwag kang umalis. Lagi akong kumikita sa pagsunod sa'yo. Kung aalis ka, madudurog lang ako kahit saan. Nag-quit na naman sa laro, ha? Teka, bigyan mo siya ng pahinga. Ang laging tinatarget ay brutal lang. 6-1. Akala ko ang galing-galing mo, pero sa isang maliit na tapik mula sa akin. Magaling talaga si Tol Ape. Ngayon sa HiSea at sa Storm Electronics, malaki ang kinita natin. Wala na si Old Ma, at yung mga Gen Ni na iniwan niya, paulit-ulit lang silang nagbabago ng isip araw-araw. Ayaw makipagtulungan pag nag-ayos tayo ng laro. Kay Ape pa rin tayo asa. Ngayon alam nyo na kung sino ang dapat sundin, di ba? Tol Ape, ano na ang susunod nating galaw? Sa laki ng kapital na meron ako ngayon, maliit na bagay na lang ang stock market, wala nang saya. Panahon na para mag-cash out at umalis. Yung babaeng yun, si Liu Shuang, hindi magtatagal, isusumbong niya ako. Oras na para ilipat ang aking mga ari-arian, maghanda na para umalis ng bansa. Tol Ape, wala na si Old Ma, aalis ka rin? Ano na ang paglalaruan natin? Meron akong insider information. Hindi ko lang alam kung interesado ka. Anong impormasyon? Ipinasarado lang ng Amerika yung overseas version ng Notijump. Paano yan, insider news ba? Hindi ba lumabas na yan sa balita dati? Ang pinakabago. Kahit na pagkatapos ng bagong administrasyon, nanatili ang polisiya. Ibig mong sabihin, pwede tayong maglunsad ng Peking Short Video App, itulak ang konsepto ng key pagpapalit ng pagkain sa ibang bansa. Eksakto. Tulad nung sikat na bago, yung BarkBark, mukhang magagamit nito ang pagkakataong ito para pumasok sa overseas market. Marami sa mga overseas user ng Notijump ay nakapag-sign up na para sa BarkBark. Ang konsepto ng BarkBark Tech ay sumasaklaw sa malawak na sakop, media, marketing at ads, and miniseries, suporta sa hardware. Ang konseptong ito ay patuloy na pwedeng lumakas ng walang tigil. Talagang may potential ito na maging market leader. Gawin na natin. Sakto ang timing para sa isa. Panghuling malaking kita. Nahuli na sa bitag si Gokay. Bigyan natin siya ng lasa ngayong araw. Breaking news. Ipinagbawal na ng gobyerno ng US ng lubusan ang overseas version ng Notejump. Lahat ng app tinanggal ngayong araw. May scoop talaga si Little Squid. Dumating sa tamang oras. Ang BarkBark ay ang overseas replacement para sa Notejump. Bakit biglang bumagsak? Siguro hindi binibili ng malalaking pera. Dapat maganda para sa BarkBark ang balita mula sa list. Pero pagdating ng magandang balita, masama pala ang epekto. Talagang tumaas ang buong share market. Sino pa ang humahabol sa meme stocks ngayon? Kahit anong bilhin mo ngayon, kikita ka. Quant funds lang ang nagtutulak pataas. Pwedeng pump and dump scheme. 7,878. Si 6-1 yun. Nandito si 6-1 para iligtas ang HiSea. Tara na, mga kaibigan. Sakupin natin ang mga pwesto. Sandali. Lahat ba ng bumibili ay mga kaibigan lang? Gaya ng inaakala ko. Pag nagkaisa ang mga retail investor, sobrang lakas nila. Sa mga ganitong pagkakataon, kung may nagbabaliktad ng laro, siguro yun na yung lalaking yun. Yung lalaking yun, bumalik na, nagpapanggap na retail investor. Nina, niloko tayong lahat ni 6-1, inakit nila tayo. Para lang mahatak natin pataas ang presyo nila. Ang HiSea Holdings at Storm Electronics, lahat ng naipit na posisyon sa taas, na benta na ngayon, wala nang tututol sa susunod na pag-akyat. Pero ang mga tao natin, nakababa na, nakakainis talaga. Napansin nyo ba, mula nang matawag si Majalu sa istasyon, kakaiba na ang kilos niya, napansin ko, wala talagang hiya, wala masyadong kumita sa atin. Siya lang ang nasa loob mula pa sa simula, pabalik-balik, at kinuha niya ang buong kita sa malaking pagtaas. At least nakalabas tayo ng may kita. May malaking manlalaro sa board ng BarkBark Tech. Halatang pinipigilan ang presyo at ayaw paakyatin. Kaya brutal ang labanan. Anong ikakatakot doon? 3 sunod na limit down lang naman yan. Ano ang pinagkaiba natin sa mga retail investor? Pwede nating gamitin ang limit down strategy. Tuloy-tuloy bumili ng shares mula sa mga nagpapanik na retail investor.
Malaking sell order lock-in ito. Ni hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon para mag-intraday trading. Ape, ano na ang gagawin natin? Naipit tayo sa loob, hindi makalabas. Marami akong cash. Ako na mismo ang magsusupport sa board. Nagbibiro ka ba? Hindi ba't nasa high C si 61? At Storm Electronics? Paano mo nakita ang trading screen niya? Si Six, malalaking leader lang ang binibili. Hindi niya gagalawin ang mga small cap na. Basurang stock na wala pang 1 bilyon. Hindi mo ba nakita ang latest post niya? Hindi mo ba nakita ang latest post niya? May, gumagaya sa account niya para magbenta ng shares. Paano naging ganito kasama ang loob ng isang tao? Huwag kayong magpapaloko. Hayaan nating durugin ng malaking manlalaro ang mga mandaraya. Kahit gaano karami ang bilhin mo, kukunin lahat ng malaking manlalaro. Hindi mo sila mabubura. Gaano pa karaming bala ang natitira sa inyo? Naipit na kaming lahat sa loob. All in. Ako rin. Bukas ang pag-upo ng bagong administrasyon ng ACE. Siguradong may i-anunsyong magandang balita. Limitado ang bala ng malaking manlalaro. Tiyak na may breakout na mangyayari. Basta't makalampas tayo ngayong gabi. Pagbukas ng board bukas ng umaga, makakabaliktad na tayo at makokontrol na natin. Nina, isang maliit na kumpanya na may market cap na wala pang 1 bilyon. Gaano karaming stock ang pwedeng hawak ng malaking manlalaro? Lalabanan ko siya ng all-in. Pumasok ako ng may mataas na leverage. Kung magka-limit down ulit tayo, mawa-wipe out ako. Impossible, tol. Gumagamit ka rin ng high leverage dito. Hindi ka ba nag-aalala na baka force liquidate ng broker ang posisyon mo? Ang pag-asa mo lang ay humingi ng tulong kay Ma. Siya lang ang nasa merkado na may sapat na kapangyarihan para iligtas ka. Tulungan mo akong makausap ang boss mo. Sabihin mo sa kanya na naipit ako sa Bark Tech. Kailangan kong manghiram ng pera. Sandali lang. Sabi ng boss namin, malaki ang halaga, kailangan niya ng collateral. Pwede kong i-pledge ang kumpanya ko bilang seguridad. Ako ang founder ng Glory Tech. Oras na para lumabas ang mga aso. Hintayin mong bumagsak ulit ang malaking player. All in ako sa ilalim. Hindi ako naniniwala. Imposibleng papayag akong manalo ka. Na-snipe lang ang peking 6-1 nanogram malaking player. Pumasok na ang tunay na 6-1. Nag-ilaw na si 6-1. Pinupush na ng quantitative funds ang limit. Teka, may mali. Ang mga inside orders. Mga dose-dose ng big shot ang pumasok. Karamihan sa kanila bumili mismo sa board. Mga dose-dose ng big shot ang pumasok. Mga dose-dose ng big shot ang pumasok. Karamihan sa kanila bumili mismo sa board. Mga institution, mga malalaking trader, mga retail investor, lahat kasali na. Ito ang tunay na synergy ng merkado. Buisit, ang kapal ng mukha mong makipag-away sa akin. Ito ang tunay na synergy ng merkado. Ano ba talaga ang stock na to? Bark Tech. Bumili ka na lang. Pare, nanalo tayo. Ngayon, si Cheap Ape, nawala ng lahat. Ngayon, ito na ang tunay na 6-1, isang tunay na laban para sa paghihiganti. Nasa puso ang pagkakapatiran. Oras na para magpaalam. Hindi ako makapaniwalang pinagkanulo mo ako. Tumagaktak sa 4 na limit down. Ako lang ang nag-cut ng loss ko sa ilalim. Isang linya lang tungkol sa pagkakapatiran sa puso. Sobra na yon, ang mahal, nakaka-addict. Ikaw ang gumamit ng Magello Seat dati. Gukay, malamang ito na ang huling pagkakataong mag-uusap tayo. Sina Magello at Liu Shuang, isinumbong na ang lahat tungkol sa'yo. Wala nang gaanong oras. Para tumakbo ka, ipinahamak mo ako. Sino ka ba talaga? Dad, ako too, Sixu. Naririnig mo ba ang boses ko? Dad. Nakahanap na ako ng bagong goal para sa yugtong ito ng buhay ko. Gusto kong magpahina ng buntot at bumalik sa totoong buhay. Ngayon, paalam na talaga. Bago ako umalis, may mga salita akong gustong iwan sa lahat. Ang mga malalaking trader ay mga swerte lang na lumaki mula sa mga retail investor. Huwag kayong sunod-sunuran. Sa mga tinatawag na big shot, anuman ang mangyari, laging kumilos ayon sa kakayahan. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwalang mas magiging maayos ang bukas. Tapos na.